Ako po si Brian, 17 years old. Ako po si Reggie, 19 years old. Dati po akong P-Wood. Ako nga po pala si BJ, 20 years old, dating P-Wood. Barkada po. Na naudyok, nakisama. Hanggang sa dumating yung punto na nahuli. Huli na. Hindi ko na po kayang takasan. Ngayon gusto ko talagang magbago na talaga. Kasi nga po, pamilyadong tao na po ako. Para maging maayos naman po yung paglaki ng anak ko. Pupundar ako ng sarili kong bahay, gano'n. Buhay ko sila. Magulang ko po. Hindi po nila ako iniwan, ginabayan po nila ako hanggang sa makalabas po ako. Inasikaso po nila lahat ng mga kailangan ko. Lahat po. Unang-una, sarili ko. Pangalawa, ang Diyos, magulang ko. Sila yung mga naging inspirasyon ko. Ngayon, anak ko. Magpursige na po talaga ako na paninindigan ko na magbabago na po talaga ako. Ayoko nang bumalik sa nakaraan. Based on my experience, dahil yung anak ko nanggaling dyan eh. Masasabi ko ang role ko is tamang paggabay. Siguro kung nagkamali man siya, nagkamali rin ako. Kasi hindi ko siya nagabayan noon. Siguro natuto na ako. Natuto ako sa pagkakamali na yun. At siguro na masasabi ko na natuto na rin siya. Napaka-importante po ng role ng magulang sa kanilang mga anak. Kung wala pong guidance ang mga bata, talaga pong mauuwit yan sa addiction na influensya ng kanilang mga barkada. Or let's say, magamit ng isang drug pusher considering na weak siya sa panahon na yon, igagrab niyang opportunity na yon. Dapat open ang communication ninyo with your children. Namo-monitor nyo indirectly ang inyong mga anak. You should have quality time with your kids. Pag ang isang anak ninyo ay hindi na nagsasalita or hindi na ganun ka-open, makipag-usap sa inyo, may problema. Maaring hindi pa naman talaga sa droga, pero that can be a great problem kung pababayaan nyo. Kaya I would advise na talagang iparamdam sa kanila na may Diyos, na matakot sa Diyos sa kanilang mga ginagawa. Mas maganda po na yung sinasabi ninyong payo sa inyong mga anak ay makita mismo ng inyong mga anak. Ang kada Quezon Office gumagawa ng monitoring sa buong Quezon City. Minomonitor po yan, minsan nagda-drug testing or sa mga barangay na mga cases na maraming mga drug addiction. While ang drug dependency evaluation, ito po yung role namin para ma-distinguish ano ba ang level of severity ng addiction niya. Para malaman din kung ang pasyente ba kailangan ba i-refer sa isang in-house rehab facility or can be handled down by an outpatient facilitation. Nagpapasalamat po ako dahil ngayon meron ng drug counseling. Nagtatama na po yung mga maling ginagawa ko. Nabibigyan po kami ng idea paano umiwas, kung paano magbago ng maayos. Sa kadak po, sobrang dami kong natutunan kung ano yung masama na i-apply sa'yo ng droga. Matuto din pong bumalik ulit yung kalooban namin sa mga magulang at pamilya namin na huwag ka mahiya. Kung nagkamali ka man, ay yung magandang rason para bumangon ka at magkaroon ka pa ng panibagong lakas.